Ayan, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Francis Vlogs. Nakapag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa, please, pa-subscribe na. Joke, okay. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng estimated time of arrival with applying the zone description. So ano? Tara na! Ayan guys, so before tayo mag-proceed sa computation ng estimated time of arrival, ngayon guys, ituro ko muna sa inyo yung zone description para at least malalaman natin kung mag-a-advance ba tayo or magre-retard ng oras. Retard means mag-a-atras ng oras, advance, mag-advance ng oras sa lugar na pupuntahan natin. Kasi kailangan natin ito kapag magko-compute tayo ng ETA. Okay? So, meron tayong east, 'di ba? East and west. And yung gitna is yung natawag nating zero meridian or the prime meridian, which is ang zone description niya ay 0. Okay. So ito tandaan nyo guys ha. Kapag nasa east, ang oras ay advance. Advance. Okay? Tapos kapag west, ang oras ay late. Para hindi kayo para hindi kayo malito, east advance kasi yung sun rises in the east. Tama? Tapos lumulubog ang araw sa west. Kaya late. So ayan, meron na kayong tip, okay? So ngayon, let's say example, ang Singapore ay merong zone description na -8. Sabihin natin dyan yung departure mo, galing ka dito. Okay? Tapos pupunta ka ng west. Let's say example, San Lorenzo. San Lorenzo. Ang zone description niya ay +3. So, okay, +3. Ngayon, galing ka ng east, papunta ka ng west. Okay? So, 8. Galing ka ng 0, so may 8 ka dito. Tapos magpa+3 ka, so meron kang 11 hours. So ngayon, ang gagawin mo kasi papunta ka ng west, yung 11 hours na total ay ima-minus mo, i-deduct mo dun sa local time na na-compute mo sa ETA. So mamaya i-discuss ko yon. Gagamitin natin itong example na to. So meron ako example again. Kung galing ka ditong +8 ay -8. Sabihin natin, -8, galing ka dyan, tapos papunta ka ng, sabihin natin, -6. Okay, so example lang to galing ka ng -8 na zone description, tapos papunta ka ng -6 na zone description, I mean. So, ibig sabihin, 8 pa west, magbabawas ka ng 2 hours sa local time ng ETA mo. Kasi galing ka ng 8, papunta ka ng 6. So, ganun lang yun yan. Pero kung galing ka ng 6, tapos papunta ka ng 8, mag-advance ka ng 2 hours sa local time ng ETA mo. Okay? So, understood. Walang nalilito ha. Kapag may nalilito, mag-comment lang kayo. Okay. Kapag east, advance. Kapag ang barko papunta ng east, mag-a-add ka. Pag ang barko papunta ng west, magma-minus ka. Okay, so let's proceed to the computation of ETA. Okay, so here's our example. Let's say our departure port is Singapore. Zone description is -8. Okay? And our arrival port is in San Lorenzo. Zone description is +3. Okay, +3. Guys, kapag west, plus. Kapag east, minus. Okay? Para di kayo malito. Para malaman nyo kung west or nasa east kayo. Okay? So, with total distance of 9,302 nautical miles and speed of 12 knots. And our departure date, yung oras at araw ng pag-alis nyo dito sa departure port ay August 19, 2023
ng alas 6 ng umaga or 0600. Okay, para makuha natin yung formula, meron tayong technique dyan. Meron tayong DST. Okay, kapag hinahanap nyo yung distance, ito, distance, D equals D speed. Ibig sabihin nito, ito, times time. Kapag hinahanap mo naman yung speed, D, ibig sabihin nito, over D over time. Ibig sabihin, divide. Kapag hinap naman yung time, distance over speed. So, since hinahanap natin yung time, estimated time of arrival, ito yung gagamitin natin. Okay, nakuha? So, ito na yan. Time, distance, ano ilan yung distance natin? We have 9,302 divided by speed. So, divide, yan yung speed natin, 12 knots. So, we have 12 knots. Ngayon, calculate. Sige nga, use your calculator. 9,302 divided by 12, ilan? Merong 775.16 hours. Ngayon, yung equivalent niyan ay hours. So, para ma-convert natin siya into days, kailangan natin i-divide sa 24 para makuha natin yung number of days. So, time. So, 775.16 hours divided by 24, meron tayong 32.298 days. Okay, so we have 32.298 days. So, anong gagawin natin dito sa decimal 298 days? I-multiply natin siya by 24. So, let's say 0.298 multiply by 24, we have ilan? 7.152. So, yung 7 ay magiging hours nyo. So, meron ka ng 32 days, 7 hours. Ngayon, meron ka pang 152. So, yung 152 na to, i-multiply mo siya by 60. So, 0.152 times 60, you have 9.12. So, let's say, sabihin na natin na 10. Okay? Sabihin natin 10. So, meron ka, it is minutes. Ito, days, 32 days, 7 hours, and minutes. So, you have T, 32 days, 7 hours, and 10 minutes. Nakuha? Okay, since nakuha mo na yung days and hours and minutes mo or your time, proceed na tayo dito. So, ngayon kunin mo yung departure date. Yung oras at araw ng pag-alis nyo sa puerto. So, dito nga nakalagay, 'di ba? Yung departure date natin is August 19, 2023, alas 6 ng umaga. So, departure date August 19:06. Time. Ano yung time dito? Ito 'yon. 32. So, okay. Sabihin natin, to 32 days since day ito, dito natin siya ilalagay. 32. And oras, 'di ba? 06 to. So, lagyan natin yung oras dito, 07, 07:00. Tapos may 10 minutes, let's say here, or 10 minutes here na lang. Okay? 07 and 10 minutes. Okay? 07, 10 minutes. So, ngayon, we are going to add. So,
10 minutes. 6 plus 7, we have 13. Okay? So, 19 plus 32, magiging siyang September na. Okay? September 20. Okay? Oh, bakit September 20? Because 19 plus 32 is we have 51. Okay, 51 days. Since it's August 19 is hanggang 31 lang naman, so 51 minus 31 is equal to 20. So, ibig sabihin, lumagpas na tayo ng 31, so September na. September 20. Okay. So, yung zone description ng papuntahan natin, yung arrival port. Arrival port, San Lorenzo, ang zone description is plus 3. So, galing ka ng plus 8, diba? Plus 8. Galing ka ng minus 8, papunta ka ng plus 3. Yun yung diniscuss ko dito sa inyo, diba? Dito sa east. Galing tayo sa zone description ng minus 8. Ayan, and then papunta ng west. 8 plus 3, we have 11. Okay, right? And zone description is 11. From zone description minus 8, ayan, galing again 0, plus 3, 11. So, our zone description here, lagyan natin is 11. 11 hours. In total, 11 hours in total zone description. Okay? Total, tinutal ko na yung from east, galing ng Singapore, saka and west. Ngayon, magma-minus ba tayo or mag-a-add? Dito ko sinasabi sa inyo kung mag-advance ba tayo or magre-retard. Or mag-add ba tayo ng oras or magdideduct ng oras. Ngayon, sabi ko nga galing tayo ng east, papunta ng west, ibig sabihin, mag-minus tayo ng oras. Dahil late sa west. Retard sa west. Okay? So, 13:10 minus 11 hours, meron tayong 02 and 10 minutes hours ng September 20. September 20. Doon na yung local time. Okay. So, yan na guys. Kung napapansin nyo, pag hindi natin in-applyan ng zone description, nauuna to, diba? 13:10, launa na dito. Pero nung in-apply natin ng 11 hours, bumalik siya ng alas 2 ng 11 hours. Okay? So, our local time is September 20, 02 and 10 minutes hours sa arrival port natin sa San Lorenzo. Okay? Ayan. So, alam nyo na guys, pag-compute ng estimated time of arrival with zone description. Ayan guys, sa tapos din, and hope you learned something. Sundan nyo lang yung step by step. And if you have questions, clarifications, suggestions, or any opinions, do not hesitate to the comment section of my YouTube channel. And guys, kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na para updated kayo sa mga bagong videos ko at para matuto din kayo. I-share ko lang yung mga knowledge ko natutunan dito sa barko. Ayan, once again, this is Francis Vlog. It's me, Francis de la Cruz, your seaman vlogger. Bye-bye!